So ngayong araw no, ay ikalawa na ng January at Happy New Year no, sa ating lahat. So sa araw na ito no ay andito tayo ngayon sa ating farm para simulan natin no yung panibagong taon sa pamamagitan ng pagtatanim ng ating mga fruit tree seedlings no, dahil mayroon tayong mga seedlings na dumating no. Since napaka-busy natin no, kaya ngayon natin naisipan na itanim sa bagong taon. So andito yung mga seedlings natin ngayon no. At maraming salamat nga pala sa nag-sponsor ng ating seedling, si Ma'am Norilyn no. Paki-like na lang no at paki-subscribe sa kanyang Facebook page at saka sa kanyang YouTube no, si Norilyn. So maraming salamat sa iyo ma'am no, dahil kayo ay nag-sponsor ng seedlings para sa ating farm. Ito no yung mga seedlings na i-deliver dito sa atin na sponsored no ni Ma'am Norilyn. So meron tayo ditong dwarf no na avocado. So ito siya no, yung kanyang dahon ay hindi siya kagaya no na mga typical na mga avocado na oblong siya, pero ito siya ay pahaba, patulis niya siya no. So tingnan natin no kung totoo ba yung sinasabi ng seller na dwarf yung variety na seedling na ito. So meron din tayo ditong lansones no. So bali 5 pieces na lansones ito at ang variety nito ay ito yung tinatawag na no, na lungkong. So ito yung kanyang dahon no ng lansones na lungkong na variety. So ito meron din tayo ditong mangosteen. So ito no yung mangosteen na seedling natin. So 5 piraso din ito no. At saka sa ating avocado na 5 piraso din na dwarf. So meron na tayong mga designated area na para sa pagtaniman nito no. So magandang magtanim ngayon dahil medyo maulan pa dito sa aming lugar at magandang magtanim dahil may ulan pa no, para hindi siya matamaan no, ng drought. So ngayong araw no, ididikit natin ito sa pagtatanim ng mga seedlings natin. So bago tayo magtanim no ng ating mga seedlings ay update muna tayo dito sa ating mga manok. So ito na lang no yung natira sa ating mga breeders dito no. So ito ay hindi pa natin ito napakain. So ito no yung mga breeders natin dito sa ating breeding area number 1 no. So ito siya dahil yung breeding area natin ngayon ay bali 3 area na no. Meron tayong breeding area para sa dito. So yung mga Sampi native chicken natin, yung mga breeder natin, at saka dito naman sa kabila ay ito yung mga katani natin no, na mga breeder. So yan, yung iba ay naandoon sa unahan. So ito no yung mga manok muna natin. So yan, pasukin natin no. So yan, meron tayong mga 4 na manok no na nagnilimlim dito. So yan yung mga patali na ito no na mga breed na mga manok natin. So dito din sa kabila ay meron tayong yun yung mga tandang natin na patani no. So dun sila. So dito ay meron tayong sampin din no na binibreed natin. So meron tayong bali 2 inahin dito no na naglimlim. So ayan yung isa, tapos yung nandun yung isa no. So ayan, so punta tayo sa kabila na breeding area. Ito natin itatanim yung ating avocado. Since meron na tayong avocado na naitanim dito no. So ito yung ang variety na ito no ay medyo malalaki siya. Ang bawat bunga nito ay tumitimbang ng halos kalahating kilo ang bawat bunga ng avocado na ito no. So doon sa ibabaw, doon sa may taniman ng pinya natin ay doon natin no itatanim yung mga avocado natin. So dito ay nakapag-spray na tayo dito ng herbicide at hihintayin na natin ito no, na mamamatay yung mga damo. So yung iba na hindi pa namatay ay balikan lang natin yan. So dito tayo sa ating area no, sa ating breeding area number 3. So ito na no yung mga panibagong breeding
yung mga panibagong mga breeding natin, no? Breeders natin. So ayan. So ayan yung mga panibagong breeders natin, no? So sa ngayon ay wala pang nangingitlog, no? Pero sa tingin natin ay malapit na mangingitlog ang mga ito. So ayan. So ayan sila, no? So tingnan natin, no, yung kanyang pugad dahil meron na tayong ginawang pugad dito, no? So ayan yung ginawa nating pugad. So ayan. Ayan, no, yung paitlogan nila. So wala pang itlog do sa kanyang pugad. Pero doon sa ibaba, dyan, yan, mayroon ng itlog, no? So yan, nagsimula sila maging itlog. Kunin lang natin to dahil hindi pa kasi sila sanay. At saka ilagay natin dito, no? Sa may paitlogan nila. So ayan. So talagang wala pa, no, ang itlog dito. So ito ay hindi pa tapos, no. Lagyan pa natin to ng harang para magkaroon sila ng privacy sa kanilang pangingitlog. Lagyan natin to, no, na ng sako. Harangan natin to bawat pugad. So dito sa kabila ay meron tayong pabo, no. Ayan, papasukin natin yan sa kabila. So ito yung mga panibagong breeding materials natin, no. So meron ng nangingitlog dito. Isa pa dahil isa pa lang yung nakita natin na itlog, no. So ito, no, medyo malalaki na itong avocado dito na naitanim natin. So yan, ito yung mga malalaking uri, no. Malaking variety siya na ang kanyang bunga ay medyo malalaki. So meron tayong panibagong breeding dito, no. So ito yung pabo. So tingnan natin, no, this year kung magkaroon na tayo ng pabo dito sa ating farm. So ayan siya, no. So nung nakaraang linggo natin, no, binili yung babae. So mga isang linggo na sila dito, kaya buksan natin ito, no, para maka-range din sila. So ayan. So isang linggo na sila dito. So siguro sanay na sila dito, no, kaya pwede na natin silang palabasin para naman kain sila, no, ng damo sa labas. Yan. So dito sa area na ito, no, dito natin itatanim yung ating mga avocado doon. So maghanap tayo ng mga matataniman dyan para sa ating avocado. So yung mga pinya natin dito ay papabungahin natin ito by siguro July. So maglagay tayo ng pataba dito, no, para medyo lalaki yung mga pinya natin. So ayan, no, ito ay pinyahan ito natin, no, tapos tanim. So ito na rin, no, yung mga pananim natin na sili. So marami nang hinog dito. So ayan, no, noong nakaraang linggo, no, nakapag-harvest tayo dito ng 9 kilos. Hindi kasi karamihan yung naitanim natin, kaya 9 kilos lang, no, yung na-harvest natin. Pero pwede na tayo mag-harvest nito dahil marami na hinog. So ayan, no. So siguro sa mga kalawa ay harvestin natin ito, no, para mapakinabangan natin itong mga sili natin. So ito naman, no, sa gitna yung ating kamote. So ito ay ginagamit natin para pang trap, no, sa ating mga lupa na maano tuwing umulan, dahil kung hindi natin ito nilagyan ng ganito, hindi natin, no, nilagyan ng trap, ay baka yung mga lupa natin dito ay nandoon na sa mababang parte, no, ng ating farm. So ipakita ko rin sa inyo, no, yung ating pungkan na naitanim, no, noong nakaraang taon. So ito na siya, malaki na, no, yung pungkan natin, nasa mga 3 feet na yata ito. So ayan. So dalawang piraso na ito, no, yung nauna nating naitanim. So ayan yung isa. Ando, no, yun, puntahan natin. Saka meron tayong panibagong itinim na pungkan naman dito, no. So tingnan natin kung nasaan yun. So ito, no, yan. So ito yung pungkan natin na naitanim noong mga 2 buwan. So yan. So ito, no, yung pangalawang pungkan na
kabatch na no, nung nakaraang taon natin itanim. So nasa mga 6 feet na yata to yung haba no ng pungka natin. So tingnan natin no kung matamis ba yung kanyang bunga. So i-observe natin ito kung ilang taon simula na itanim natin bago siya magsimulang mamunga. So ito ano ay grown from seeds ito dahil wala naman tayong mapagkuna ng seedling ng pungkan kaya nagpatubo tayo from seeds. So tingnan natin no. Gawin natin ngayon dito ay research and development muna tayo bago tayo magparami no ng citrus. So ito na ipakita ko rin sa inyo ngayon yung buto ng apple na successfully na patubo natin. So ito na yung ating mga seedling no. Ito yung mga buto no ng apple. So ito siya, simula na siya nag-sprout no. Yung kanyang buto. So ito mas malaki na itong isa. Medyo nauna kasi ito. So ayan. Meron na siyang unang dahon no na nagsimulang lumabas. So ito no ay grow natin from buto. So tingnan natin no kung mag-survive ba ang apple na ito. Para pag mag-survive siya ay meron na rin tayong apple dito no. So ayan no, bali apat ito. Yan. Apat na successfully no na nag-germinate siya. So ayan no, inilatag na natin sila sa kanilang pagtataniman. So ngayon ito yung unang itatanim natin. Okay, so ayan no.